Sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste na ide-deport na si Teves batay sa desisyon ng Ministry of the Interior. Wala raw kasi siyang valid visa, wala ring legal authorization para manatili at ang pasaporteng hawak niya ay kinansela na. This is just a fraction of the mail that the former president has been receiving. And I think it's important that I tell the Philippines. Kailangan tapusin. Kailangan ba tapusin? Kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules na nagsasabi, based on the Constitution, na pag adjourn sinidi kayo lahat ng business. Dagdag Balita News Update. Alright, welcome back. Nagbabalik na naman ho tayo. Kamusta ang lahat? Kayo ba'y naghihintay mga kabitan? Pasensya, medyo huli-huli na ho tayo dahil nga po may mga ginagawa tayo sa labas. At ngayon nagbabalik tayo po para maglalahad ng mga preskong impormasyon, balitaan at tumutuwid ho tayo sa mga baluktot na mga impormasyon na binabaluktot mula ho sa mga baluktot na mga pag-iisip ng mga bangag supporter, mga kabalitaan. At yung pag-uusapan ho natin itong na biglang naging sumsuman ho sa SOCMED. Itong si Congressman, ex-Congressman Arnie Teves. At siguradong tuwang-tuwa at sayang-saya naman ito si Bonjing, mga kabalitaan. Makakabawi na ito, mga kabalitaan. At si Tito Sen, talagang tinuldukan na ho ang impeachment laban kay VP Sara Duterte. At hindi na siguro ito matutuloy, mga kabalitaan. At parang hindi na talaga matutuloy dahil nga kung pagbabasihan ho dito yung impeachment rules dyan sa Senado, ay sigurado ho na papabor ho ito kay VP Sara Duterte. And then, of course, mga kabalitaan, itong karagdagan pang impormasyon, dito lamang ho makikita at mapapanood sa ating munting bahay. Bago pa po ang lahat, salamat ho sa inyong walang sawang pagsuporta at parating tumutok dito sa ating munting bahay. Para malabanan ho natin yung mga gustong gumurgor sa ating bahay, kailangan nyo po pindutin ang notification bell. Naka-on ho yan, mga kabaitaan. And then of course, subscribe sa hindi pa po nakapag-subscribe. Paliguan ng maraming likes, buhusan ng maraming komento, reaction, opinion, suggestion. At dyan na ho tayo maging masaya, mga kabaitaan. At ngayon po ay sisimulan natin dito sa naging sumsuman na bigla ng SOCMED, itong si dating Negros Oriental Representative Arnie Teves, na ayun, ipapadeport ng mga kabaitaan sa Timor-Leste. Mahigpit ang yakap ni dating Negros Oriental Representative Arnie Teves sa kanyang abogado habang inaaresto sa kanyang bahay sa Dili, Timor-Leste. Ang dumampot sa kanila, mga kawani ng Timor-Leste Immigration Police. Hawak sila ngayon ng Ministry of the Interior. We are held against our will. They are not letting me go. My father, Arnie Teves, has been kidnapped. At around 7 p.m., he already had information that a private aircraft was scheduled to fly over to Timor-Leste. And then at 8 p.m., immigration officers arrived at his residence and picked him up. They just picked him up without documents, without warrants, or any form of legal documents. A writ of habeas corpus is a preliminary writ. It is addressed to a person detaining another to produce that person in court and to justify to the court the cause of his caption or his arrest. So kung igagrant po yung writ, dadalhin po sa hukuman si Ginong Teves at doon po ay kailangang makumbinsi ng mga authorities na umaresto kay Ginong Teves kung bakit siya inaresto. Pinabulaan na naman ng DOJ ang sinabi ng pamilya Teves na may private aircraft ng Pilipinas sa Timor-Leste kagabi. Si Teves ang tinuturong utak sa likod ng pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo noong March 2023. May arrest warrant at Interpol Red Notice si Teves para sa mga kasong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Itinuring din siyang terorista ng Anti-Terrorism Council. Umalis ang Pilipinas si Teves at nagpunta sa Timor-Leste noong April 2023. Inaresto siya ng mga otoridad doon noong March 2024. Pero pinalaya rin kalaunan matapos pagbigyan ang kanyang habeas corpus petition. Humiling din si Teves ng asylum doon. Pinapa-extradite naman ng Pilipinas si Teves. Una itong pinagbigyan pero inapila ng kampo ni Teves at kalaunay ibinasura ng Timor-Leste Court of Appeals. Kasunod niyan, sinabi ni Timor-Leste President Jose Ramos Horta na gusto na nilang maalis sa kanilang bansa si Teves sa lalong madaling panahon. Bago ang ASEAN Summit, nagpahayag ang Pilipinas na susuportahan nito ang pagsali ng Timor-Leste sa ASEAN. Matapos ang ASEAN Summit, hinulit si Teves kagabi sa isang So grabe, no? Pagkatapos ng Asian Summit, doon ho nagkakahulihan ng mga kabaitan. So malamang may mga pinagkakasunduan ho itong ating bansa
at yung Timor-Leste patungkol ho sa usapin sa kaso ho ng itong si Arnie Teves mga kabaitan. At ang masakla po ho dito, naglabas ho ng statement yung Timor-Leste na ito ay ipapadeport na nila si Arnie Teves dahil nga po mga kabaitan ay nakakapagbigay gulo daw ito sa kanilang bansa at kung ano pang mga rason dito. So ito po yung announcement ng Timor-Leste. Pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng gobyerno ng Timor-Leste na ide-deport na si Teves batay sa desisyon ng Ministry of the Interior. Wala raw kasi siyang valid visa, wala ring legal authorization para manatili at ang pasaporteng hawak niya ay kinansela na ng gobyerno ng Pilipinas. Ang matagal daw na pananatili ni Teves sa Timor-Leste ay nagdudulot nila ng kaguluhan sa bilateral relations nila sa Pilipinas at nagtatakda ng serious precedent na maaaring magkaroon ng seryosong implikasyon sa kanilang internal security. Banta raw sa integridad ng kanilang border at paglaban sa transnational crime kung may tuturing ang Timor-Leste bilang taguan ng mga pugante. Ang biyuda ni Degamo na sa incoming Ayun po mga kabalitaan, no? Talagang pinagpaplanuhan ho ito at ito na nga yung resulta. Mga ganitong eksena ho, talagang matalino ho yung ating bansa mga kabalitaan. Ha? Magaling ho sila sa mga ganyang pakuntsabahan pakuntsabahan rather. So siguro may mga arrangement ho ito kaya bigla-bigla na lang hong hinuli itong si Arnie Teves at karapatan ho ng gobyerno ng Timor-Leste dahil ito ay wala ng kaukulang dokumento. Pero ewan ko lang ba't bumaliktad ho ngayon desisyon dahil sa naunang desisyon mga kabaitan ay may pinaliwanag ho ang Timor-Leste government patungkol ho sa hindi nila yung pagpapabor sa naging desisyon ng DOJ o hiling ng DOJ na papauwiin sa bansa itong si Arnie Teves. So ngayon po mga kabaitan, kabaliktaran ho, si Arnie Teves nasa Timor-Leste at gusto hong pabalikin sa Pilipinas para kaharapin yung kaso. Ngayon si Duterte ay ipinadala doon sa Dahig dahil ay doon sila nagsampa ng kaso mga kabalitaan. Utak talangka talaga tong ating gobyerno lalo na yung mga alipores dahil nga sa kanilang pamumulitika. Malamang may pabuya to pag nakauwi itong si Arnie Teves. At sino makakatanggap ng pabuya for The Voice? Malamang alipores lang ni Bonget dahil sasabihin nila ito ay achievement nila. Sigurado na ho mga kabaitaan na may for The Voice to mga kabaitaan. Anyway, ito ay seryosong kaso ito at abangan ho natin mga kabaitaan kung ano magiging hakbang at makakauwi ba talaga itong si ex-congressman ng Negros Oriental na sa 3rd District yata itong si Arnie Teves kabaitaan. Dito muna tayo bago tayo kay Tito Sen. At ito si Attorney Kaufman mga kabaitan, may pinakita ulit itong 3 bags ng sulat. Grabe talaga napakatindi ho ng mga kababayan natin diyan sa Europa. Sila po ay pumunta ho lang diyan, magsulat, nagpadala ho ng mensahe kay Tatay Digong Duterte hanggang napuno na yung 3 bags na bit-bit diyan ni Attorney Kaufman. Ito ay patunay lamang na mahal talaga ng taong bayan at ng mga Pilipino diyan abroad lalo na sa Europa, sa Dahig, the Netherlands, si Tatay Digong Duterte. Okay, well, good morning. Good morning. I'd like you just, if you could, to focus on what I have with me here. Yeah. Please, if you can perhaps put the cameras on that. Yeah. This is just a fraction of the mail that the former president has been receiving. And I think it's important that I tell the Philippines that he knows that he has a whole crowd of supporters, not just crowd, perhaps a huge part of the population of the Philippines Millions, who are sir. thinking of him every day, Yes. are wishing him the best and wishing for his return as soon as possible. Yes. And as I said, this is just a fraction of the mail that we're receiving. Yes, sir. And I've been tasked to take this back today and to sort through it and then let him know, each and every person who is writing to him, because it means a lot to him. He knows that he has followers, he knows that he has supporters. Mandakin niyo po mga kabaitan, napakadaming sulat. Yun siguro. At yun nakakatulong ho yun kay Tatay Digong Duterte na pag nakakatanggap po siya ng sulat, ay talagang binabasa niya po ho yun at yun po ay nakapagpapataas ho ng kanyang enerhiya at pagiging masigasig pa rin ho dyan sa loob dahil nga sa mga nababasa niyang mga mensahe mula ho sa ating mga kababayan dyan sa Dahig, Netherlands. So, kayo dyan sa Dahig, Netherlands, ipagpatuloy nyo lang yung pagpapadala ng sulat, yung encouragement ninyo, huwag nyo pong putulin ho yan para kay Tatay Digong Duterte sa kanya
na tuloy-tuloy ang laban, hindi ho kayo aalis dyan hanggat hindi makakalabas si Tatay Digong Duterte, mga kabalitaan. Pero ito ngayon, speaking of si Kaufman, ito po, no? Ayun, no? Sarap ng ngiti niya, no? Ni Senator Amy, parang crush na crush yung ngiti nito ni Kaufman eh. Parang natagpuan na ni Amy Marcos yung kanyang the one. Oh, ang sarap ng ngiti eh. But anyways, mga kawitaan, ito po yung caption niya dito. Ewan ko lang kung makikita nyo ba. Wala no. At sabi niya dito, sabi ko kay VP Inday Sara Duterte, higit kanino man, alam ko ang pakiramdam ng mawalay sa sariling bayan. Kaya simulat sa pool, alam niya ang laman ng aking puso patungkol sa di katanggap-tanggap na sinapit ni PRRD. Ngunit narito tayo hindi upang magdrama, kundi para solusyonan. Narito tayo upang umaksyon. Hindi ako naghihintay ng 39 years para lang magkamali muli. May Marcos na natuto sa kasaysayan. Ang ganda ng pagkakasulat niya dito. Narito ako hindi para sa isang tao, kundi para sa sambayanang Pilipino. Thank you, Attorney Nicholas Kaufman. Together we will bring PRRD home. Oh, di ba? Napakaganda ho ng mensahe nito, mga kabalitaan. So, ito pinag-uusapan na. Pinag-uusapan na ho dito, mga kapitan, kung paano at anong gagawin talaga para matumbok ko nila na mapapalaya na ho si Tatay Digong Duterte. At itong pagpapakita at pakipag-meet up po ni Senator Amy Marcos ay ito po'y palatandaan na siya rin mismo gusto niyang alamin kung anong mga dapat gawin dyan sa Dahig Netherlands na makakatulong ho sa investigasyong ginagawa niya dyan sa Senado, dahil ayon pa sa kanya, yung mga ilang araw na pagdinig dyan sa Senado ay hindi pa ho sapat. Hindi, kulang na kulang pa daw. Kaya tuloy-tuloy pa rin daw yung investigasyon, kahit ito ay nagsampa na ho ng reklamo doon sa ombudsman sa mga aliporis ng mga buaya ni Bonget, mga kabalitaan. Alright, so dito naman ho tayo. Ito po, VP Sara Duterte impeachment, apektado ng bagong mga senador na nakaupo. Ay malamang ho, matatakot ho dito yung Bonget administration. Dahil kung sabihin niyo po, kung siyam lang ang kailangan ni VP Sara Duterte na boto para siya po ay ma-acquit, ay kuwang-kuha na ho natin yan. Talagang kumpleto ho tayo, sobra pa nga yan mga kabalitaan. Dahil meron na ho tayong 5 or 6. Sabihin na lang natin, itong si Marcoleta, si Bongo, De La Rosa, Robin Padilla, Amy Marcos, at itong si Camille Villar. So 2 na lang o 3 para maging 9. Yung kapatid pa nito. At meron pang ibang na talagang hindi ho boboto, mga kabayitan, for conviction laban kay VP Sara Duterte. So dito ho sila matakot sa impormasyong ito dahil sigurado ho na may numero na tayo dyan sa Senado. Pero ang mas mabigat na tanong ngayon, kaya ba ng bagong Senado na hatulan o iabsuelto si Vice President Sara Duterte sa nagbabadyang impeachment trial niya sa Hulyo? Kailangan ng 2/3 vote o 16 out of 24 senators para mahatulan si VP Sara sa mga aligasyon ng graft, constitutional violation at iba pang high crimes. Kung mananatiling solid ang Duterte bloc na sina Go, De La Rosa, Marcos at Marcoleta at magsasay din si Villar sa pagtutol sa conviction, pwedeng hindi umabot sa 2/3 vote. Kapag manatili ang bise sa pwesto, pwedeng mas lumakas ang kanyang presidential bid sa 2028, lalo na't makailang beses na siyang nagpahiwatig tungkol dito. Sigurado ho yan, mga kabaitan, lalakas. Ngayon nga, malakas na nga eh. Kung pag-usapan ho natin yung sa Mindanao, 97% ho ang bumoto ho para sa mga Duterte. So lalo na pag tumakbo at manalo dito sa impeachment at hindi matuloy, mga kabaitaan, sigurado marami talagang magtatago dito. Kaya ngayon talagang pinipilit nilang matuloy yung impeachment, pero mahihirapan ho talaga sila dito, mga kabaitan. Lalo na ho yung 12 na prosecution ng Kamara na akala mo yung mga abogadong matatalino, ilan lang mga abogado ho dyan, at abogado nga pero walang kalam-alam sa batas at kung ano yung proseso ng impeachment, dahil una pa lang simulat sa poll ay nagkaroon ho ng lapses yung kanilang pagsampa ng kaso, yung pag-impeach nila kay VP Sara Duterte dyan sa Kamara. So ngayon dumating ho sa Senado, naipasa na ho, kaya ho na tumagal ho ito hanggang umabot nga ito ng sisimulan nga na ngayong June 2 or 3.
Dahil nga po ay klaro naman ho talaga na hindi ito makakalusot at hanggang ano lang to, hanggang 2 or 5 araw lang siguro pagdinig na to dahil dadaan pa ho ito sa pagdidebatehan pa ito mga kabalitaan. Diyan pa lang sa debate na yan, hindi na ho makakalusot yung 12 prosecution ho ng House of Retaliation. Yun po yung problema ho dyan. Kaya kahit alam nila na talo na sila, ay pinagpipilitan pa rin ho nila dahil nga ay parang sasabihin, parang sinabi nila sa sarili na tuloy natin to para hindi tayo mapahiya. Kung hindi man matuloy, at least ginawa natin ng paraan na maisampa ho ito sa Senado. Ganun po mga kabaitan yung mga utak talangka diyan sa House of Retaliation. So ngayon, mas lalo po talagang hindi na ito matutuloy dahil iba ho yung pananaw ni Tito Sen. Si Tito Sen, veterano ho ito mga kabaitan kung impeachment yung pag-uusapan dahil siya po ang isa sa author ho niyan na nagsusulat ng rules and regulations sa impeachment dati, no, sa panahon ni Corona. At siya po ay may sinabi siya dito na talagang hindi makakalusot ito sa 19th Congress at matatapos na ho ito kasi may batas ho talaga at may sinusunod ho talagang rules dyan mga kabataan sa Senado sa oras hindi pa sila natatapos na mga ginagawa. Lalo na itong impeachment na ito, ang napakahaba ho yung usapin dito, haabot ng ilang mga buwan pero sisimulan ng Hunyo at patapos na ho sila sa 30. So ano mangyayari ho sa impeachment na to? Lang nga naman itutuloy ito sa 20th Congress mga kabalitaan. So napaka-imposible ho dahil may batas ho tayong sinusunod patungkol diyan mga kabalitaan. So ito po yung nagiging pahayag ni Tito Sen patungkol sa impeachment. Sa impeachment rules, kailangan tapusin. Kailangan ba tapusin? Kailangan tapusin yung impeachment. Yung Senate rules ang nagsasabi, based on the Constitution, na pag adjourn sinidi kayo, lahat ng business nyo patay. It's a justiciable issue, pwede dalhin sa Supreme Court. Hindi natatapos. Ito, hindi natin pakikinggan tong malapad yung muka mga kabaitan dahil nagmamaroon nitong taga Iloilo to itong si Santiago, defensor yata to. Pinipilit niya pa rin na matutuloy daw yung impeachment. Matutuloy nga, pero hanggang 19th Congress. At saka, hindi na ho ito tatawid sa 20th Congress. Sinasabi niya, inihahambing niya pa sa kaso na ganito daw, pag yung may na-file na ito sa korte, yung judge o sino yung hawak sa kaso ay magre-retero, yung kaso andyan pa rin ho mga beto. Oo, andyan pa rin ho. Sa 19th Congress, andyan pa. Pero pag nasa 20th Congress, iba na rin ho yung usapan man dyan mga kabaitaan. At hindi ho, magkaiba ho yung kaso dyan sa korte at sa Senado. Huwag mong ihahambing yan. Napakakitid mo rin naman pala eh. Huwag mo na kaming lukuhin dito, defensor. Kasi nga alam na namin yung patutunguhan ng impeachment nito. Kayo ay ipinagpatuloy nyo lang to dahil alam mo namin na napapahiya na kayo dito sa kasong ito mga kabalitaan. Kaya ito po yung ating mga naipalabas na mga informasyon. Sana nagustuhan nyo po itong information na ito, yung video na ito. At kung nagustuhan nyo talaga, huwag kalimutan i-share nyo po mga kabaitaan. I-share nyo po sa inyong Facebook page at Facebook account rather. At huwag kalimutan po, buhusan nyo po ng maraming likes, komento, reaksyon, suggestion, opinion at i-share nyo rin po ito mga kabalitaan. Then, mag-subscribe na at pindutin ang notification bell. So, dito tayo nagtapos mga kabaitan. Salamat to sa ating mga kababayan na nanonood abroad. Maraming salamat at saludo tayo sa ating mga laging sinasuduluhang makabagong bayani nating bansa, ang overseas Filipino workers. At sa ating bahay na laging tumutok, join na ho kayo dito sa ating munting bahay mga kabaitaan. Pindutin nyo lang po yung join button dyan. Lalo na ho itong nakalimutan ko yung ngalan si Boss Romeo de los Reyes, si Ma'am Rosana Concepcion at Elijah TV. Maraming salamat. Mami Rose, salamat ho sa panonood. Sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon dyan sa Lapu-Lapu City sa Cebu. And of course, Ma'am Ana Santos, maraming salamat ho sa laging panonood. At lalo na ho dyan sa Mindanao, yung ating mga kapatid na Muslim, saan mang lupalop nating mundo. Assalamualaikum sa inyong lahat. Masalam! And of course, mga kabaitaan, sa ating pagbabalik, abangan nyo po yung karagdagang impormasyon. Luzon, Kabisayan ug Mindanao, maraming salamat sa amang lupalop ng ating mundo. Ang bahay na ito ay para sa ating lahat. To God be the glory. Wawa, chup chup. Peace out.